The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. As Jesus was teaching in the temple area, he said, "How do the scribes claim that the Christ is the son of David? David himself, inspired by the Holy Spirit, said, 'The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I place your enemies under your feet.' David himself calls him Lord, so how is he his son?" The great crowd heard this with delight. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Saint Boniface was martyred because people failed to see the things they want to find in his room. They were expecting gold, riches, and what they find was only reading materials and nothing else. He was a bishop he was a priest trying to convert the pagans during his time. And one of the reasons he said why we failed is because of lack of perseverance. Lack of perseverance. Many of us fail because you are almost there and yet you have given up. You failed to persevere. The reading yesterday would remind us of what? Only those who persevere will reign. Only those who will persevere will reign. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig lang tayo sa simula. Mahilig lang tayo sa simula. Ano po? Pero hindi tayo, marami sa atin hindi nakakatapos. Bakit? Pag humirap na, ayaw na. Ang mas malungkot ay ano? Dahil gusto natin ng komportableng buhay, yung marangal na gawain, tinatalikuran natin. Hindi pa ako pari, nag-volunteer ako sa EPETA, nagtrabaho ako. Volunteer work in EPETA. Ano pa? Yung akin po tinatrabahuhan ay gumagawa kami ng mga furniture na ang nagtatrabaho ay mga PWD. Ini-export namin yung mga rattan products. Ano po? Ang mga empleyado namin ay bulag, pipi, lahat may kapansanan. At those EPETA, si Father Fernandez, a Jesuit, ang kanyang mga empleyado rin, mga bulag, gumagawa sila ng sabon noon, sabon. At nung ako po ay nagdadrive sa ilalim ng Shaw Boulevard flyover, nakita ko yung nagpapalimos doon, bulag. At nang kumatok siya, nakilala ko siya. Sabi ko, ba't ka nagpapalimos dito? Di ba nagtatrabaho ka sa EPETA? Iniwan niya ako. Nakilala niya ang boses ko. Kaya nung kasunod na araw, hinanap ko siya. At nung tinanong ko yung mga tao, sabi, hindi na yung nagtatrabaho dito, Father. Bakit? Mahirap ang magtrabaho. Mas malaki ang pera sa pagpapalimos. Ano po? Ayaw niyo yun. Pero yun ang katotohanan. At dahil ako naman ay investigador, tinanong ko yung mga tindahan malapit sa Shaw Boulevard. Ang napagtanungan ko ay Mercury Drug.
At yung mercury drug, sa kanila nagpapalit ng barya. Sabi doon sa mercury drug, Sir, talo ka niyan. Magkano minimum mo? Ano po? Bakit? Kalating araw pa lang, ang pinapapalit niyan, 500 na. Ano po? 500. Anong taon yun? Ano po? Mga 1986. 500 na kinikita. Magkano lang ang minimum nun? Nakuha po ninyo? Kaya yung iba nagbubulag-bulagan na lang. Ano po? Ha? Dito, kamakailan, may nakasalubong ako na 2 babae tinutulungan ng isang matanda na nanghihingi ng pamasahe papuntang Cavite. Gusto ko na sabihin, Nene, huwag niyong tulungan. Kasi araw-araw yan nanghihingi ng pamasahe papuntang Cavite. Paano yan nakakarating dito kung wala yung pamasahe galing Cavite? Pero tayo, mawain tayo, di po ba? Ano? Mawain tayo. Ano po? At minsan, noon, pagkatapos ko magmisa, sinalubong ako dyan. Sabi niya, Father, tulungan mo naman ako. Ang anak ko may sakit. Ano po? Ang anak ko ay may sakit. Ito po ang reseta. Ang haba ng reseta. Ay sige, ang turo sa amin ay huwag kang magbibigay ng pera. Ibili mo ng gamot. Ano pa? Sabi ko, sige, samahan kita sa Mercury. Sabi niya, wala po nito sa Mercury. Saan nakakabili niya? Sa Bangbang. Malayo. Alam niyo ba yung Bangbang? Ha? Ay di, ibinigay ko yung stipend ko. Nung nakita niya yung envelope, sabi niya, kulang po ito. Sabi ko talaga, dinagdagan ko. Hindi po ba? Dinagdagan ko. Nung nasa parking na ako, yung kutob ko, sabi ko, naloko ako. So bumalik ako sa chapel. Tumawag ako sa PGH. Sabi ko, may pasyente ba kayong ganito? Ano po, ako si Father Dave. Alam mo, sagot nung nagsumagot, ay, naloko ka rin, Father. Sa sama ng loob ko, nagkwento ko yung Bishop Sok. Sabi ko, Bishop, naloko ko. Ang sagot lang ng buti yung obispo. Paminsan-minsan, magpaloko ka. Yan ang katotohanan ng buhay. Ano po? The first reading says, it is difficult to be righteous. It is difficult. Why? Because you are not only persecuted by the things you do that is right, and sometimes you are being abused by those who do wrong. And what is the challenge? Will you stop persevering? Yun ang malaking hamon. Dahil ba naloko ka? Lahat na lang na manghihingi, hindi mo nabibigyan? Hindi po ba, no? Dahil naloko ka, titigil ka na lang ba sa paggawa ng mabuti? Well, that's the challenge. Sadyang mahirap maging mabuti. Sadyang mahirap maging mabuti. Mga minamahal na mga kapatid, isa ako sa paboritong taong binabatikos ngayon sa social media. Ano po? Tinatalong nila kung may maleta akong natanggap. At sinasagot ko sila, sabi ko, meron. Para matigil. Ano po? Wala lang laman. Di pa ba? Ha?
Napakadaling maniwala sa chismis, napakadaling maniwala sa intriga, o hindi binuligar ko sila. Dahil no ako'y nasa Goretti, mayroong nakipag-usap sa akin na ang trabaho niya ay troll. Troll. Ano po? Trabaho yon. May kita doon. May kita doon. At dahil minsan ko silang binatikos, isa sa kanila pumunta sa akin, sabi, Father, hindi masama ang troll. Hanap buhay ito. Yung mga artista, Father, may troll. Hanap buhay ito. Malinis na trabaho ito. Paano magiging malinis yung paninira ng kapwa? Di po ba? Ano? Nag-post ako. Hanapin nyo na lang. Ano po? Magkano ang troll ngayon? 1,000. Ang tinatanong nung nag-post, magkano natatanggap ng handler? Yan ang hindi ko alam. Pero kung hindi ka nagtatrabaho dahil ikaw ay troll, ibig sabihin may kumikita ka. Hindi po ba? Ano? Ano pinagkaiba ng bulag na ayaw magtrabaho sa isang malusog na troll? Hello? Anong pinagkaiba ng isang taong may kapansanan na ayaw magtrabaho dahil mas malaki ang kita sa pagpapalimos kumpara sa troll? Sagutin ninyo. Hindi po ba? Kaya yung ibang mga bumabatikos, minsan pinapatulang ko, sinasabihan ko, bakit nakalock ang profile mo? Bakit nakalock? Kasi natatakot ka na mabulgar ka. Di po ba, anak? My dear friends, my brothers and sisters, the problem of today is not only corruption. The problem of today is moral degradation. Nawala ang moralidad. Nawala ang moralidad. We have lost the sense of sin. Hindi porque pinagkakakitaan, pwede. Hindi. Kaya maraming nasaktan nang sinabi kong pinapakain mo sa iyong pamilya ay galing sa nakaw. Malusog ang katawan mo, pero nabubulok na ang kaluluwa mo. Nasaktan ka. My dear friends, hindi pwedeng pagudi-gudi ngayon. Kaya nga ano sabi ni Edmund Burke? Ano sabi po ni Edmund Burke? For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Binati ko ang aking kaibigang pari, si Father Plave. Friend ko yon. Binati. Sumagot naman, ano po? And the good thing they have done today, they went and filed against those who falsely accused them. They filed a case. Hindi na pwedeng pagudi-gudi. Ano po? Ha? They filed a case. Para matigil at sana madawit yung mga nagbibigay ng komento, no? Ano? Hanapin lahat nagbibigay ng komento, ipatawag, ikaw, no? Alam mo sasabihin niyan? Joke only. Again, my brothers and sisters, seriously, think about this. Think about your own morality.
Seriously pray about this. And remember the words, for an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Amen. After the Mass, we will have a holy hour, adoration, and benediction. I'm inviting you to join us. If you cannot, don't worry. But those who will be joining us, this was a question being asked. Should I look at the Blessed Sacrament? And the answer is yes. That's why it was being exposed, for you to look, not to bow down your head. Look, stare at the Blessed Sacrament and allow the Lord to speak to you personally. Going back to what I've said, from yesterday's reading, the passage was, if you die with Him, you will rise with Him. If you die with Him, you will rise with Him. If you will persevere, you will reign with Him. But if you deny Him, He will deny you. And if you are unfaithful, He will remain faithful. In today's reading, we are urged to persevere. The difficulty is, we are being persecuted. That's why many fail to persevere. My dear friends, my brothers and sisters, just don't forget this. For an evil man to triumph is for a good man to do nothing. Second, here in Greenbelt, I always say this. If you are good, if people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them, because it is who you are. Let me repeat that. If people are good to you, be good to them. But if people are bad to you, be good to them, because it is who you are. You are good. You are good. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.